Meron tayong 1 cup na warm milk. Lagyan natin ng 1 tablespoon na sugar and then itong ating dry yeast. Mix lang natin and then set aside natin hanggang sa maging activated na siya. So, habang inaantay natin na maging activated yung ating yeast, magmi-mix tayo ng 3 and 1/4 cups ng all-purpose flour. Ayan siya. Lagyan natin ng 1 teaspoon na salt, 1/4 cup, and another 1 tablespoon ng sugar. Add na rin natin yung isang egg. So, inaantay ko pa yung ating yeast. And pakita ko lang yung cheese na ilalagay natin. Itong cheesy. Tapos ito po yung ating ube halaya. Tabi na lang muna natin. Add na rin natin yung oil na 1/4 cup. I-mix lang natin bago natin isalang dun sa ating stand mixer. Pwede naman siya na i-mix nyo siya gamit yung kamay. Kumbaga, mamasa nyo siya ng kamay nyo. Kaso lang, syempre, medyo matagal. Kasi dati nung wala akong mixer, ganun din yung ginagawa ko. Medyo matagal nga lang talaga. Ang sakit sa braso. Ayan. Salang na natin. Lipat na natin dito sa bowl na may konting oil. Hirap pa na yung pagtanggal ng dough. Hirap ng lagkit. Ayan. Set aside muna natin, tsaka paalsahin natin ng mga 1 hour o mahigit pa para maging doble siya. Ayan. Ito na po yung dough natin. Ayan, dumoble na siya. Ayan, transfer ko lang siya dito sa aking cutting board. Hiwain ko lang siya ng 2 parts. Tapos, slice ko siya ng tig-6. So, bale, magagawa ko dito is 12 pieces.
Bilugin natin yung dough, tapos set aside muna natin lahat bago natin siya lagyan ng palaman. Iko-cover natin siya ng plastic wrap or kung meron kayong kitchen towel dyan para hindi siya ma-dry. Ayan na po pala yung dough na binilog ko kanina, yung cheese na hiniwa kong maliliit, yung ube halaya at syempre yung ating breadcrumbs. Pwede na tayong maglagay ng ating palaman sa ating dough. Huwag po sanang kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aming channel. Thank you! Tapos na po tayo maglagay ng ube at cheese sa ating pandesal. So, patutubuin natin siya ng mga 40 minutes up to 1 hour bago natin siya i-bake. Ito na po yung ating pandesal. Umalasa na siya. Alisin lang natin yung plastic and then bake natin siya sa preheated oven na 350 degrees Fahrenheit for about 12 minutes. After 12 minutes, ayan, ang bango ng ating pandesal. Luto na siya. So, pa-rest lang natin siya ng konti and then titikman natin maya-maya. Check natin. Ooh! Ano? Lambot! So, nakita-kita yung cheese. Papakita ko lang po pala sa inyo na itong pandesal na ginawa ko kahapon, bale, pang second day na niya ngayon. Ayan o, malambot pa rin siya. Ayan. Tsaka kahit hindi nyo po siya initin, malambot at masarap pa rin. Pero lalo siyang masarap pag kayong ininit mo siya kahit saglit lang. So yan, itry nyo po itong recipe na to at for sure, magugustuhan nyo. Basta paalsahin nyo lang maigi yung inyong dough. Tsaka tamang sukat ng ingredients. So hanggang dito na lang muna yung aming video for today. Maraming salamat po sa inyong suporta. At huwag po sanang kalimutan mag-like tsaka mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat. Bye-bye. At ingat-ingat ang lahat.